Hello there! Welcome to my vlog. Again, my name is Za. Yan, umaaraw naman. Maaraw ngayon. Medyo palubog na rin ang araw. Malapit ng, yan. Yun yung yata nakikita mukha ko kasi nga against the light ako. But I would like to show you, yan nga, yung magagandang leaves. Summer, let's go. And I'm walking with Summer. Let's go. Yeah, I'm walking with Summer today. And wala lang, naisip ko lang mag-vlog ngayon kasi Summer. Ayan. Naisip ko lang mag-vlog ngayon kasi ang pangit lang talaga mag-vlog kapag naglalakad. Kasi mauga yung screen. Wala pa akong mauga yung screen, wala pa akong stabilizer next time na lang. Pag sumeldo ulit. Ayan. Kasi sabi ko lang doon sa last vlog ko, wag munang gumastos ng gumastos. Pero tingin ko naman, need ko naman yun para mas maayos kung mahawakan yung telepono. Ay, hindi ko pa dala yung DJI mic. So, audio lang ng phone to. Yan. At yun na nga, nakaisip ako mag-vlog today. Kasi, I feel like during fall season, yan, nag-i-start na lumamig. Hello. Thank you. No worries, thank you. Ayan, nakaharang tayo kasi ang bagal natin maglakad. Anyway, ayan nga. Naisip ko lang during fall season, malamig na. Tapos, I saw this post on Facebook about being so lonely. Siguro ito talaga yung mga nararamdaman ng mga tao, especially during winter dito. And yun na nga pag-usapan natin dito sa vlog na to. How to feel na hindi masyado malungkot. Especially during winter season or taglamig. Hi again, my name is Za and this is Za Canada vlog. Napa-vlog ulit-ulit. Napa-vlog lang ako talaga ngayong araw na to. Kasi nga, nakabasa ako ng isang post sa Facebook kaninang umaga that he or she is lonely. Hindi ko alam kung anong gender niya kasi anonymous post. And kailangan niya lang ng kausap. And since na ang content ng mga vlog ko as much as possible is being positive, especially dito sa Canada, naisip ko siyang i-vlog or mag-share ng ideas kung paano maibsan ang kalungkutan dito sa Canada. Kasi minsan, 'di ba? Kapag malamig ang panahon, parang actually hindi pa nga winter dito, fall pa lang dito sa Canada, pero malamig na siya ang agang lumamig ngayong taon na to. Hindi ko alam kung bakit. Last year, hindi pa ako itong coat na gamit ko ngayon. Last year hindi ko pa to gamit kasi parang itong weather na to is hindi nag-drop yung temperature until December. Parang October pa lang. Parang October ang tawag diyan? Kaya pa ng normal na jacket. Ngayon hindi na. Kailangan winter jacket talaga. O talagang nilamig lang talaga ako ngayon. Pero hindi. Lahat ng tao nakikita ko naka winter jacket na rin. O talagang malamig na.
Tapos nag-snow na rin sa mountain. Last year, parang December pa. Saka lang nag-snow. Nangangawit ako. Going back to our topic, may tinatawag nga silang winter loneliness dito. Na tuwing taglamig ang panahon, kahit surrounded ka ng mga tao, you feel alone or you feel lonely. Sa hindi malamang dahilan. I just want to let you know, o gusto ko lang i-inform sa inyo na may may scientific background, o di ba? May pa-scientific na ang channel natin. May scientific background. Ang tawag daw diyan ng mga psychologists is seasonal sadness or winter blues. Ang ibig sabihin kasi dito nga sa Canada, isa to sa mga country na pag halimbawang fall na or winter na, napakaikli ng araw. I mean, napakaikli nung time na may nakikitang liwanag sa paligid. Example lang, kaninang umaga, ang pasok ko is alas 7 ng umaga or 7 a.m. Pasok ko is 7 a.m. Umalis ako sa bahay ng alas 6 na madilim pa. Pagdating ko sa school, halos mag-aalas 8 na, mga 7:30 yata, madilim pa. Ganun. Sobrang parang madaling araw dyan sa Pilipinas. Kahit alam mo naman na supposedly sumisikat na yung araw by that time. Pero since na hindi nga na ang haba ng gabi sa tinatawag na seasonal sadness or winter blues, ibig sabihin less productive ka. Kasi tapos since na less productive ka, gusto mo lang minsan matulog or gusto mo lang magpahinga. And that's one of the reasons. And iyon ang isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng seasonal sadness or winter blues. At yun na nga, inayos ko lang yung camera ko. Just a reminder lang, hindi ka weird, hindi ka mahina, tao ka lang. So normal yan. Normal yung nararamdaman mo. In fact, may nagsabi nga sa akin, nung kararating lang namin dito, may nagsabi sa amin na baka ma-depress kayo sa winter. Napaisip talaga ako, sabi ko, hi! Napaisip talaga ako kasi hindi ko maintindihan at that time. Siguro days pa lang kami. Dumating kasi kami October. So nung panahon na yon, madali na rin lumubog ang araw pagdating namin mga alas 5 siguro. Medyo palubog na yung araw. Tataka kami bakit ang daling dumilim. Tapos may nagsabi sa amin na alam mo nyo ba during winter dito baka ma-experience nyo rin nakakalungkot, nakaka-depress kapag kapag malamig ang panahon. At minsan nga may nakikita tayo nagpo-post ng mga pictures sa online, yung mga habang nalalaglag na yung mga dahon, since sa fall lang, relate natin sa fall. May mga nalalaglag na dahon and nakalagay na falling in love with my love or with my bebe here in Canada. And tayo naman, since tayo yung nalulungkot, ang ginagawa natin, nagpipicture tayo ng medyas natin. Sorry. At si Summer nga maingay. At tayo naman, nagpipicture tayo ng medyas natin habang umiinom na mainit na kape na I'm lonely with my pair of socks on dito sa malamig na fall or malamig na winter. Pero minsan dapat mag-isip tayo na hindi lahat dapat nakadepende sa social media kasi hindi mo alam na yung mga tao na yan na nagpo-post sa social media ay sila rin yung mga taong malungkot. Hindi lang nila pinakikita yung totoong nararamdaman nila online. And let's go to the positive side of this vlog. Pag-usapan na natin yun, paano natin pasasayihin ang mga sarili natin
during winter or during cold season, especially dito sa Canada. First, create warmth kahit mag-isa ka. So, ako kahit pag mag-isa ako, last year kasi naranasan ko ako lang talaga mag-isa kasi parang 1 to 2 months yata wala akong trabaho, tapos si Kurt nasa ano lang siya, nasa work siya. Tapos ako lang mag-isa sa bahay. So ang ginagawa ko at that time, I'm teaching myself how to bake. Nakapag-bake ako ng pandesal, nakapag-bake ako yata ng egg pie. Tapos nagawa ko yung mga biko, yung biko na may leche flan sa ibabaw at sa ilalim. Ayan, yung mga ano. Do things that will make you happy. Kahit ano. Tapos kung gusto mo pa, kasi magkakaroon ka ng achievement sa sarili mo na once in your life, nagawa ko to habang mag-isa. Kasi minsan, pansinin mo, kapag may kasama ka, pag all the time may kasama ka, hindi mo nagagawa itong mga bagay na to. Minsan, mas gugustuhin nyo lumabas or manood ng TV, manood ng sine, ganyan. Pero pag mag-isa ka, you will explore something in yourself that you haven't tried before. So yun, mag-try ng mga bagay-bagay mag-isa. Next is connect intentionally. Connect intentionally, which means na mangumusta ka sa kahit nang hindi ka nangungutang. Okay? Connect intentionally. Kasi minsan, may mga tao, ewan ko ba, bakit uso sa atin ngayon sa Pilipinas? Ang tagal-tagal niyong hindi nag-usap. Pag mangangamusta, tapos biglang may extra ka naman dyan, or may may offer, again, hindi ko naman hindi ko naman, siguro nga gipit lang or something. Pero 'di ba, ang hirap, bakit ganun? Bakit mangungumusta lang kung may kailangan? 'Di ba? Pwede mo mangungusta tapos next time na lang. Yung mga ganun, wag namang sabay-sabay sa isang araw kasi minsan yun yung mga point na ang hirap sagutin na ng mga tao. So anyway, connect intentionally. Make sure na kapag kinamusta mo yung tao, kumusta? Anong ginagawa mo? Anong klase ang buhay mo dyan ngayon sa Canada? Sino kasama mo? Mga ganyan things ba? Try to connect. Try to reach out to those people that you haven't talked to for quite a while. 'Di ba? I'm sure na yung panahon na yon, especially sa mga tao mag-isa, I'm sure na yung mga panahon na yon is that will bring that person warmth in their heart. Kumbaga, mapapainit nyo yung puso nilang nanlalamig. 'Di ba? At malapit na magpasko, 'di ba? Masaya, alam ko, sobrang saya ng Christmas diyan sa Pilipinas. And pansinin mo, kahit lumabas kami mga Christmas light na mga ganito, pero kapag dito sa Canada, ibang-iba. So try to connect with other people. Or kung ikaw naman yung nasa Canada, then try to connect to those people in the Philippines, or kung sino man yung gusto mong kausapin. Next, move your body. Isa sa mga ginawa ko din is mag-yoga nung panahon na wala akong trabaho. Nung mag-isa nga ako sa bahay. Nung ang haba-haba ng namin. Ang hirap kasi lumabas pag winter. Kung gustuin mo o kaya fall, gustuin mo mang i-walking si summer ng mahabang panahon, umuulan, mababasa yung coat niya. Kaya ang ginagawa ko, nag-yoga ako, or minsan nakikipagtakbuhan ako kay Summer sa loob ng bahay. Pero not everybody can do that dito sa Canada, kasi iba minsan room lang sila meron. So ang ginagawa ko, so if you'd like, you can follow Zumba. Napakadaming Zumba videos. You don't have to go to the gym. Or do TikTok. Napakadaming tao na nagti-TikTok ngayon. Malay mo, dito ka pa sumikat, di ba? So move your body. Anything that will make yourself move.
Okay? Para hindi masyadong malungkot. Next tayo, mag-vlog or mag-journal. Kagaya nga ng ginagawa ko ngayon, nagbo-vlog ako or nag-journal ako. Ah, hindi lang para makatulong sa iba, kundi para makatulong na rin sa sarili ko. Kasi this is somehow my little form of diary para sa sarili ko. Kasi at the same time, na-share ko yung mga pinagdadaanan ko rin sa araw-araw dito. Hindi ko nga siya, nanghihinayang ako na hindi ko siya sinimulan nung kararating lang namin dito sa Canada. Kasi kung nag-share ako at that time, I'm sure na mas nandun yung climax nandun yung pagsubok. Pero again, siguro at this time, mas marami akong mai-share kasi mas marami akong natutunan dun sa mga bagay-bagay sa mga bagay-bagay na experience ko nung kararating lang namin dito sa Canada. Yun nga, mag-vlog or mag-journal para makatulong sa'yo or magsulat ka sa araw-araw kung anong nararamdaman mo kasi nga your feelings are valid. Hindi ka nag-iinarte lang or hindi ka nag-i-emote lang. Kung kailangan mo siyang i-release, kung wala kang taong pag-releasean, then you can do a diary. Pero kung camera shy ka naman, kagaya ko noon, ngayon hindi na Pero kung camera shy ka, then write. Make a diary. I'm sure pag binalikan mo yan, like after a week or so, pag binalikan mo yan, matatawa ka na lang. So, try. And, lastly, magpahinga. Yan kayang pinakamasarap gawin, magpahinga during winter or yung mabilis lumubog ang araw. Magpahinga. Kasi nga napansin ko pala dito pag summer, kasi nga mga 9:30, bago pa lumubog ang araw pag summer, lahat ng mga tao nasa labas, lahat ng tao gustong mag-park, mag-mall, at kung saan-saan pa pumunta habang may araw pa sa labas. So, this time naman, since hindi naman araw-araw summer, at hindi naman araw-araw nandyan ang maliwanag, then use this time para magpahinga. Kasi minsan, kaya naman binibigay sa atin ng Diyos tong mga ganitong season para maging balance. Hindi naman kasi maganda na araw-araw ka lumalabas or araw-araw kang nakikipag-chami-chami sa ibang tao. Use this time to reflect. Kasi nga, hindi mo alam, minsan, kaya pala nagbe-break out yung skin mo, or nagka-crack your lips mo, or sometimes napakadami mong eye bag, kasi nga, puro puyat ka hanggat may araw, sige, todo labas ako, or todo chismisan ako sa mga mga friendship ko dito sa Canada. Diba? Binibigay ang ganitong panahon, binibigay yung mga ganitong bagay-bagay dahil you have to reflect or you have to rest your mind, your spirit, your soul, your body, mentally, physically, lahat ng na maisip natin. This is the time to do that. And lahat ng cold may katapusan. Wala namang forever nga, di ba? May tinatawag ng walang forever. Pagkatapos nito, pagkatapos ng cold season, pagkatapos ng taglagas, pagkatapos ng malaglag lahat ng dahon, darating ang spring. In a few months time, di ba? Ginagamit lang natin tong panahon na to para mag-grow spiritually, literally, emotionally, kagaya nga na sinabi ko kanina. And you'll never know when you reach that point, kapag nandun ka na or after a few months, you will soon find out na you grew stronger. Mas malakas ka na kaya ko pala mag-stand mag-isa or kaya ko palang tumayo sa sarili kong paa na kahit hindi nakikipag-usap or kahit
ako lang to, or kahit ako lang ang sinusuportahan ko. I mean, ano ba yan ko? Ano na pinagsasabi ko? Kahit minsan nalulungkot ako, ibig sabihin ito pala yung mga bagay-bagay na magpapalakas para sa akin. Okay. At kung ikaw ang isa sa mga tao na nakabasa nito habang nagkakape, habang nalulungkot, habang nag-e-emote, habang nakatingin sa labas, habang nahuhulog or nalalaglag ang mga snow sa lupa, galing sa langit, malamang. Di ba? Sana may natutunan ka sa video na to. Again, hindi ka nag-iisa. Pagdaanan mo lang yan, huwag mong tambayan. Dahil your feelings are valid. Hindi naman, hindi mo yan kakulangan or hindi mo yan kapintasan kung ikaw ay nalulungkot. Kung wala ka mapagsabihan, then try to release it. Hi there, how are you? Hi there. Yeah. Hi. Oh, thank you. Yes. I'm doing a little vlog. Can you say hi? And can you, is it possible for me to ask you something, like a really quick question? How do you make yourself happy during cold winter? Every time I met somebody, I say hi, everything. Some people deny me, Uh-huh. and it's like I hold my bird Okay, perfect. instead of going like this. That's great. Thank you so. Yes, exactly. You just have to smile to everybody. Some people don't. Yeah, I know. They look like they're judging you from their eyes. Yeah, I know. Thank you so much. Well, I'm actually creating vlogs for my, for my countrymen, for those people back in the Were you Philippines. staying here? Around here? Yes, just there. Nice. That's I right. just walk. Yes, Walk to us. 71st. Oh wow, that's far. Oh wow, This one. exercise. That's really good. Yeah. Well, it's very nice weather today, and hopefully it won't rain again. I miss the rain. Oh, you missed the rain. Tomorrow again, there will be rain. Bye. Have a great day. Thank you. Oh yeah. O, diba? May nakausap pa tayo sa vlog na to. And which is really nice. Diba? Canadians are very nice people. Sobra. Sobrang bait nila. Siguro bihira lang talaga yung hindi ngingiti sa'yo. Once again, go dun sa sinasabi ko, hindi ka nag-iisa. Your feelings are valid. Kung kailangan mo nakausap, nandito lang ako. Comment down below if you're one of those people na nalulungkot ngayong winter. I'm ready to help. Just feel free, and I'll try to reply back as soon as possible. And yeah, my name is Za. Please, if you like this video, please like, comment, or subscribe, and click on the bell icon para sa future updates, or para sa mga next, or para na-notify kayo sa mga susunod kong video. Okay. Bye-bye. Ayan na nga. Ayan, may palubog na ang araw. Yan huwag tayong masyadong marap sa araw kasi nakakalubot. Again, use this time to reflect kasi malay mo, kaya naman pala nagka-crack lips ka, or nagbe-break out yung nagbe-break out yung diba? Tama.